At sa mga kaibigan natin na nagtatanong tungkol ito sa kuryong na binigay ng South Korea para sa Pilipinas, itinigil na ng Pilipinas ang pag-acquire ng K136 kuryong multi-launch rocket system. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Itinigal na ng Pilipinas ang pagkuha ng mga K136 kuryong MLRS o Multi-Launch Rocket System dahil mas nakapokus na ngayon ang Philippine Army sa mas moderno at bagong defense weapon system. Ang K136 kuryong ay luma na MLRS at nakaranas na ito ng maraming problema. Isa sa mga pinakamalaking problema nito ay wala ng piyesa. Wala namang mabibiling piyesa sa Banawe. Hindi rin pwedeng kwitis ng Bulacan ang ikakabit nito. At napakalaki pa ang kanyang maintenance kaya mas mabuti pa na wag na lang itutuloy ang pagkuha ng kuryong kahit libre pa ito. Kaya ang kuryong ay naburyong. At tama naman ang desisyon ng Philippine Army. Aanhin mo naman yung lumang MLRS tapos pag nasira wala ng piyesa. Ang mga bagong MLRS ngayon ay mayroong sophisticated fire control system to increase accuracy na wala pa sa 136 kuryong MLRS. Kung matatandaan natin, noong 2022, ang South Korea ay nagbigay ng kanilang pinaglumaan na K136 kuryong MLRS para sa Pilipinas. Donasyon lang ito, walang babayaran ng Pilipinas kahit piso. Pero sagot ng Pilipinas ang logistic at shipments nito. Ang kuryong ay gawa pa noong 1973 at 1978 ng Hanwha Group and Daewoo Heavy Industry. Ang rockets ay may range na abot sa 30 kilometers. Ito yung kanyang effective range at may maximum speed na 80 kilometers per hour. At ang mga bansa na nag-operate ng kuryong ay ang Egypt at ang Pilipinas sana kaya hindi lang natutuloy. Kaya Egypt na lang ang mayroong ganito. Ngayon, isa sa mga tinitingnan ng Philippine Army na bibilhin ay ang bagong K239 Chumno. Ito ang successor ng kuryong. Ang MLRS procurement program ay napakahalaga dahil magagamit ito para sa coastal defense, lalo na ngayon na umiinit na ang tensyon sa West Philippine Sea laban sa China. Kaya dapat mabilis ang pagbili ng MLRS. Lahat ng bansa sa mundo ay mayroong MLRS, Pilipinas na lang yata ang wala. Walang MLRS ang Pilipinas pero mayroon ang Pilipinas na tinatawag na BLKS o Bulacan Land Squity System. Kaya panahon na makabili ang Pilipinas ng mga ganitong uri ng weapons, kaso lang binawasan ni Senator Chet Escudero ang pundo para sa Armed Forces of the Philippines, binawasan ng 10 billion, kaya siguradong mahirapan na naman ang Philippine Army kung saan kukuha ng pundo. Ang Philippine Army ay nag-request ng 8 na battery or 48 units of MLRS. Ngayon kasi ang Philippine Army Ground Artillery Forces ay nakita nila na mas kailangan ngayong panahon na ito ang mga rockets at missiles sa halip ng mga kanyon o howitzer. At nagsasawa na rin ang Philippine Army sa kanyon. Ang Philippine Army ay nag-operate ng maraming kanyon o howitzer at marami nito ay panahon pa noong World War II, kagaya halimbawa ng towed howitzer na M101, isa itong 105mm towed howitzer. At ang mga Italian-made na Otto Milara Mod 56 105mm towed howitzer na nabili lang noong 1980s. Mahigit sa 50 years na ang mga ito at ito ang ginamit ng Philippine Artillery Force sa mahigit 50 years laban sa mga insurgency o mga rebelde. Dahil ngayon, ang matinding pagbabanta o threats ay hindi na nanggaling sa loob o internal threats, kundi nanggagaling na sa labas o external threats. Kaya ang Philippine Army ay mas nakapokus ngayon sa mas malaking firepower gaya ng land-based missiles and guided rockets artillery. Itong mga guided rocket artillery gaya ng MLRS, ito ang magagamit ng Philippine Army para kontrahin o pigilin ang mga amphibious assault operation sa posibleng invasion o paglulusob na gagawin ng China sa baybayin ng Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya itong Horizon 3 ay mas nakapokus ang acquisition sa 8 na battery ng mga brand new na mga rocket artillery o MLRS. Sa kasulukuyan, ang mga weapons na mayroon ang Philippine Army para magdepensa sa shorelines o baybayin ng Pilipinas laban sa mga amphibious force na lalanding sakay ng ship tanks o LPD o landing platform dock ay ang 105mm towed howitzer na panahon pa ng World War II
At ang ilan nito ay ang Atmos howitzer na galing sa Israel. Bago ito, self-propelled howitzer ito na kung saan mayroong 3 battery na binili ang Philippine Army. Ngayon, ang Philippine Army ay kanilang tinitingnan ang weapons na kanilang inaasahan na ma-acquire sa ilalim ng Horizon 3. At ito ang mga MLRS acquisition, ang landing-based anti-ship missiles, at kadagdagang mga self-propelled artillery system. Gaya ng sinabi ko nung una, ang MLRS acquisition ay napakahalaga sa panahon ngayon, lalo na sa tinatawag na modern day conflicts, at mas malaking maitulong nito sa trupa ng Philippine Army laban sa mga coastal threats. Ngayon, ang acquisition sa nasabing MLRS ay maging close fight ito between South Korea Chumno MLRS at ang Israeli-made na Lynx, at 8 na battery o 48 units ang gustong kukunin ng Philippine Army. At kinumpirma din ng Philippine Army ang plano na kukuha ng US-made rocket system ang HIMARS, pero plano pa lang ito. Daming plano eh. At ang land-based anti-ship missiles naman na kailangan, lalo na maraming kaislahan ang Pilipinas para maprotektahan ang inner population ng Pilipinas, lalo na ang NCR o Northern Capital Region, Cebu, Davao at iba pang mga syudad sa bansa. Ang kukunin ng Philippine Army ay ang BrahMos anti-ship missiles at 3 battery ang gustong kukunin ng Philippine Army. Matatandaan natin na ang Philippine Navy ay may bagong BrahMos anti-ship missiles na binili mula sa India na ngayon ay inoperate ng Philippine Marines. Ang BrahMos din ang gustong kukunin ng Philippine Army. Kung makita lang ito ng mga senador at congressman ng Pilipinas kung gaano katindi ang pangailangan ng Pilipinas ng mga ganitong uri ng mga weapons para maprotektahan ang mamamayang Pilipino, siguro hindi na nila bawasan ng 10 billion piso ang budget para sa depensa ng Pilipinas. At sa halip na mabawasan ay baka dagdagan pa nila ang budget. Isipin nyo na lang daan-daang bilyon ang ginastos para sa flood control. Hanggang ngayon, flood pa rin. Dapat ang budget nito ay doon na lang ibigay sa Armed Forces of the Philippines.